So before tayo pumunta dun sa setup ko dito sa house, gusto ko munang mag-explain ng mga basics para medyo maintindihan natin later kung ano yung pinag-uusapan natin. So, yung mga air compressor na pinaka-basic is drawing ko na lang po dito. Oops. Compressor motor lang po yun, tawag. So, yung mga yan is rekta na nakakabit sa outlet natin. Then, meron siyang switch on, off. And, pwede na po natin ikabit dito yung ating airbrush. Pasensya na po kayo sa drawing ko. Then, nakakabit na po yan dyan. Once na prines natin yung trigger, bubuga na po ng hangin and basically yung ating paint. Ano yung advantage nito? Ang advantages nitong ganitong setup is basic na naman. Maliit itong compressor motor mo, pwede mong dalhin kahit saan, kung saan ka nagtatrabaho, pwede mong dalhin sa labas, dalhin sa hobby area mo, sa loob ng bahay, lilipat-lipat ka. Pero ano yung disadvantage? So, ang disadvantage naman ito is ang kaya nitong ilabas na hangin depende sa laki ng compressor motor mo. As an example, kunwari 15 PSI. So, ibig sabihin yan, ang kaya lang ilabas nitong system na to is 15 PSI. Paano kapag gusto mo ng mas mataas? Hindi niya na magagawa. And yung iba, para mas makontrol natin from 0 to 15, nagsisingit sila dito ng regulator. And kapag may regulator, meron yung metro. Then, meron dyang dial or knob para i-control from 0 to 15 PSI. So, kung masaya ka na sa ganitong setup, pwede naman. Maraming klase ng compressor na ganito yung setup. Mamaya pakita natin yung mga examples via picture. Pero yung iba, lipat tayo sa ibang page. Yung iba, kung ito yung compressor motor natin, hindi ko na po ito-drawing yung iba, para makatipid or para hindi laging naka-on yung motor, nagsisingit sila ng tangke. So, bobomba yung motor papunta rito sa tangke. And itong tangke ang mag-hold ng air. So, dito siya, pupunuin niya yung tangke hanggang sa kaya niya. And kung ito yung ating airbrush, kakabit lang natin dito sa tangke. Then, kapag gusto na natin gamitin, press mo lang yung trigger, lalabas na yan dyan. So, ano pa yung sinisingit nila dito? Or ano ba yung advantage nito? Ang advantage nito is hindi hirap yung motor dahil sinasalo ng tangke yung hangin and iniipon niya rito para siya ang magbobomba ng hangin dito sa airbrush natin. Paano nangyayari yon? Usually, ang manufacturers nagsisingit ng pressure switch dito. So, may pressure switch dyan. Again, kapag may pressure switch, meron kang metro para sabihin ng switch na to kung kailan mag-o-off at mag-o-on yung motor. So, itong pressure switch na yan is merong specification yan. Makikita nyo yan doon sa mismong pressure switch cover. Minsan, ang spec nito is 60 PSI ang cut out. Ibig sabihin, kapag napuno na niya itong tangke ng 60 PSI, titigil siya. Sasabihin niya rito sa motor, o tigil ka na. Kapag bumaba yung pressure sa loob nitong tangke, example, ang cut in pressure nito is 20 PSI, diyan na naman niya sasabihin sa motor, hoy, kailangan ko ng additional na hangin. So, mag-o-on ka na. So, yan yung flow. Kapag
umabot na uli siya ng 60 PSI, sasabihin niya uli sa motor, o tigil ka na ulit. Kapag bumaba na siya ng 20 PSI, on ka na ulit. So, dito naman sa airbrush natin, gusto mong i-control yung lumalabas na hangin dito sa airbrush natin. So, paano naman yon? Ang ginagawa ng iba is, again, nagsisingit naman ng regulator dito. So, kapag may regulator dyan, may metro. So, dito mo naman iseset yung hangin na gusto mong palabasin sa airbrush mo. So, kung kunwari gusto natin ng 20 PSI, set mo ng 20 PSI via the knob, makikita mo yan sa metro, and ang lalabas dito is consistent na 20 PSI. Kapag gusto mong pataasin ng 40 PSI, kaya pa rin niya. Kasi ang capacity nitong tangke mo, kunwari, is 60. Yung iba dyan, binabump up pa, pinapasukan nila ng 80 up to 100. Pero ingat lang kasi yung weakest link na maaring bumigay is yung mga connection natin dito, 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 and so on and so forth na yan. Maaring bumigay sa taas ng pressure na naiipon dito. Kaya be very careful dyan. So, anong advantage nitong setup na to? Ang advantage nitong setup na to is hindi hirap yung motor, nako-control mo yung hangin na lumalabas sa yung airbrush, and medyo ang disadvantage pala nito, ang one disadvantage is magiging bulky. Kasi meron ka ng air compressor, meron ka ng tangke, depende sa laki, kaya nagiging bulky siya. Pero ang kinaganda nito is, again, hindi hirap yung motor. So, punta na tayo doon sa examples na nakikita natin sa market. Start tayo dito. Yung isang example na sinabi ko kanina, compressor motor lang, and direkta na yan sa airbrush, ito po yung example na yan. This is an example from Hobbyworks. Shout out kay Sir Brian ng Hobbyworks. Kaibigan natin siya. Though hindi niya ako binabayaran para sa video na to. Itong motor na to is rektang nakasaksak sa kuryente. Kapag in-on natin yan, may switch yan dito. Kung ano lang yung kaya nitong motor na yan, siya lang ilalabas na maximum dito sa regulator niya. So, ang makikita natin, advantage nito is maliit, portable, pwede mong dalhin kahit saan. Next is, para hindi hirap yung motor, naglagay sila ng tangke. Though hindi ko alam kung ilang gallons itong tangke na to. Kapag na-reach niya yung optimum holding capacity nitong tangke, sasabihin niya rito sa motor, o tigil ka na. Puno na ako. Then, isiset mo sa regulator kung anong PSI ang gusto mo. Again, hindi siya lalagpas sa capacity nitong tangke. And dito lalabas yung hangin based sa sinet mo sa regulator. And kapag bumaba na yung laman o karga nitong tangke, sasabihin niya rito sa motor, o on ka na. Na makikita natin sa hardware is yung ganitong setup. Ito yung sa mga talyer, sa mga nakikita natin dyan sa kalsada na ginagamit ng mga pintor. Ang laki nitong tangke na to. So, ang brand nito is Vespa. Again, I'm not being paid by any hardware manufacturer o sino man. Pero as an example, malaki itong tangke na to. And mas malaki na naman yung compressor motor na nagkakarga sa kanya. So, ang disadvantage naman ito, ang laki, bulky, though may gulong siya, pwede mong dalhin kahit pagulong-gulong sa flat surface, pero ang hirap buhatin, kailangan mo ng dalawang tao. Makikita nyo naman, may dalawang handles, and mabigat. Again, mga basics na nakikita natin dito is meron siyang regulator, may pressure switch para sabihin kung kailan mag-o-on at mag-o-off yung motor. Pero bottom line, malaki yung capacity nitong tangke na to, mas matagal mong magagamit o mas matagal mong hindi mag-on yung motor, nasisave mo siya. So, yan po, yung basics ng ating air source. Pwede ko na ipakita yung setup ko dito sa house. Hopefully, maintindihan nyo kapag tinuturo ko na yung sa actual. Pasensya na po kayo kapag meron kayo narinig na ingay. Walang soundproofing itong kwarto eh. Alright, lipat tayo. Alright, ito yung ating setup. Pero before ko explain ito,
let me start by saying ang pinakakauna-unahan kong compressor is Tamiya Sprayworks. Served me for many years. Niregalo sa akin ng mother ko nung high school ako, and iba ang operation nito compared sa compressor motor. Merong dalawang parang diaphragm dito na nag-alternate na nagbubuga na siyang papunta sa airbrush natin, and ito pwede kong recommend sa mga newbies or nag-i-start pa lang. May kasama na tong airbrush, single action, and yeah, it will never fail you. Merong masisira pero the parts are readily available locally dito sa Philippines. So let me start with ito. So ito nakikita niyo to is customized setup. Hindi compared dun sa pinakita kong picture kanina, mga branded yon. Ito is mga spare parts or parts ng mga makikita lang natin sa paligid natin. So let's start with yung source. Ito yung source. Ito is, kung makikita ninyo, it's a refrigerator compressor. Ito yung motor ng ref natin na nakikita sa likuran sa may ilalim, and nagagamit siya dahil yung main purpose nito is nagpapalamig ng ref, di ba? Siya yung nagbobomba ng freon through the system, and through chemical reaction nagko-condensation and may evaporation. Pero para sa gamit natin ito, nagbubuga lang siya ng hangin coming from the outside. Itong makikita nyo yung hose na to is merong air filter. Dito niya kukunin yung hangin, papasok dyan, and siya ang magbobomba papunta dito sa tangke. Ito yung linya na yon, ito yung hose na papunta sa tangke. And itong tangke naman na to, itong nakikita nyo blue is tangke ng freon. So ito makikita naman to sa mga junk shop. Pwede nyong i-salvage, pwede nyong bilhin in a cheaper price. Then kailangan lang natin butasan and kabitan ng mga proper fittings niya para mag-connect lahat. So ano pa ang parts nito? Ito makikita ninyo, ito yung sinasabi ko kanina na pressure switch. Siya yung nagsasabi kung napupuno na yung capacity ng tangke, and siya rin na nagsasabi na kulang na yung karga niya. So nase-sense niya yung karga nito through this gauge, yung meter natin, and merong connection yan dito through wire lang naman, wire para sabihin niya o mag-on ka or mag-off ka. And ano pa ang ibang part dito? Ito naman yung sinasabi nating regulator, na siya ang nagre-regulate ng hangin going towards the airbrush. What else? Meron pang important dito. Itong setup na to has been evolving since the start. Meron akong kaibigan na gumawa para sa akin, and kinamit namin yung principle na yon. Binago lang namin yung mga locations ng mga tubo, and ito is drain ito ng tangke. Over time, nagbi-build up din ng moisture sa loob na kailangan natin palabasin, kasi kapag hindi, magko-corrode yung bakal, di ba? So water, air, yan ang components para mag-start ang corrosion. So ginagawa ko lang, ino-on ko, mag-build up ng konting pressure, buksan ko yan, ibubugan niya dito yung trapped moisture. Minsan meron panlangis na nanggagaling dito sa compressor motor natin, and that's normal. So balik tayo dito sa harap. Explain naman natin kung ano yung additional parts ng regulator. So ang regulator is siya yung nagre-regulate ng air papalabas, pero meron pa siyang additional feature. Itong specific na model na to has a water trap. So minsan nga, sabi ko kanina,
nabibuild up ang moisture dito. Kapag ginagamit natin, sumasama siya sa air, and itong contraption na to na water filter, siya yung humaharang sa moisture para dito niya i-store. And mamaya papakita natin through a different angle, may makikita kang tubig or moisture na higop niya o na store niya rito. So ito naman yung hose natin na kinakabit dito sa regulator, and one end papasok sa regulator, and the other end syempre sa airbrush na natin. So kung makikita nyo dito sa aking airbrush, maliban doon sa water trap dito sa regulator, meron pa akong kinabit na water filter sa ilalim mismo ng airbrush. So sinisigurado ko lang na malinis yung hangin na paparating dito sa airbrush natin, kasi kapag nahaluan ng water yung mixture natin dito sa paint and yung air, merong effect yun doon sa pagbubuga sa surface ng plastic natin. So here's a different angle naman. So makikita natin ito yung gauge na nagsasabi kung ilan ang laman ng tangke natin. So it's currently around 70 to 80 psi ang karga. Well, that's the pressure na karga nito. And dito naman makikita ninyo 0. So para mabuksan yung pathway towards the airbrush, gagawin lang naman natin dito, turn the dial, iset natin sa desired pressure natin. Yan is around 20 psi. That's the blue one. Ako nag-range ako between 15 to 30. Ito. Yan ang 30. Pero kapag gusto kong bawasan, mabalik niya yan sa loob, yan 20. So lalabas na yan dito sa airbrush natin. Yan. Oops. Kailangan ko pang makikita nyo nagda-drop ng konti kasi that's normal. Ako ang gauge ko if malakas o hindi is inaano ko dito sa finger ko. Makikita ninyo na medyo madiin. Pero kapag lalayuan natin yan, syempre hindi niya matutulak. So yan yung gauge ko kung okay o hindi yung aking pressure. Kasi kapag kunwari lumapit akong ganyan, makikita nyo dumidiin. Paano sa plastic? So yung paint natin with air, pwedeng mag-splatter. So kapag ganyan kalapit, ang ginagawa ko, ina-adjust ko sa mas pababa. Yan, sabihin natin 10. Pwede na akong bumuga ng medyo mas malapit. And this is more suitable sa mga camo na schemes, especially sa mga armor modelers or sa aircraft modelers. Yan, mas mahina pa, pwede kang lumapit. So that's it. Yung binanggit ko kanina, makikita nyo, ayan, no? Merong na-trap na moisture dito sa water trap. So ginagawa niya ng ayos yung trabaho niya. And para ma-release yan, pindutin ko lang ito, pero since may built up na pressure, ayoko kasi mabilis na babagsak itong laman itong tangke na to. So meron pa yung ibang nagtatanong, how do I change yung cut in or cut out ng pressure switch? So explain natin dito. Meron tayong ganitong klaseng pressure switch. Yan, huwag niyong hahawakan yon dahil 220 volts yan. Pero para sa mga makikita natin na merong nomenclature sa ilalim ng cover ng pressure switch. Basahin lang natin yan and i-direct tayo kung paano mag-adjust ng cut in at saka cut out. Ang cut out is kung kailan titigil na magkakarga,
Ang cut-in is kung kailan siya magkakarga. So, makikita natin dito na sinasabi niya i-turn clockwise itong screw na yan para taasan or babaan yung cut-in, cut-out. And kapag dito based sa model nitong pressure switch na to, pwede kong iset na mas mataas ang cut-out pero hindi nagbabago ang cut-in. So, medyo maganda itong pressure switch na to. So, merong switch, ito yung off position, meron yung on position. So, since naka-cut out siya ngayon, hindi siya aandar. Hihintayin niya na maka-reach siya ng specific cut-in level para mangyari yon. So, example, kunwari, pakawalan natin yung hangin para makita natin kung kailan siya ka-cut in. Yan, bumababa yung pressure natin, nasa 70 na siya. Taasan ko pa. Sinet ko na yung pressure natin at 60 psi. Yan, makikita nyo 60 psi. Ito yun, 60 psi. And yan, slowly bumababa. Hintayin natin yung masense niya na bagsak na yung pressure, and tingnan natin kung mag-on na siya. Since mas mababa na yung pressure sa 60, mapapansin nyo, pati ito, bababa na rin. Kasi hindi na may po-provide nitong tanke yung required 60 psi sa loob ng tank. So, kung ano na yung magiging capacity nito, siya rin ang magiging output niya. So, nearing 50. Alam ko, sinet ko siya at 50 yung cut-in. I-double check lang natin kung mag-on siya. Ayan. Nag-on siya. So, yan yung cut-in niya at 50 psi. And cut-out niya is 80. Sinet ko yon through adjusting itong screw na yan. So, yun. Okay. So, next naman, demonstrate natin since may karga na siyang hangin dito sa loob ng tangke, pwede na natin gamitin. So, ang maganda lang gawin dito. Ayan. So, yan po. So, if nagustuhan niyo itong video na to, please consider subscribing and hitting the notification button para ma-advisean kayo kapag meron na naman akong ginawang bagong video. That's it. And thank you for viewing. Have a good evening. Have a good day. Goodbye.